my beautiful Abundance family. Welcome to another episode of Living Life in Beautiful Abundance. Season 3 na po tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mission in sharing beautiful and inspiring stories. Of course, as we always live our life beautifully and abundantly. Kahit anong pagsubok pa man yan, kakayanan natin, laban-laban lang. For this episode, isa sa pinakamatatag na public servants ang ating makakasama today. A man who turned pain into purpose and tragedy into triumph. Sino siya? Let's watch this. Ladies and gentlemen, help me welcome the Honorable, the Pogi Boy, ang aking kaibigan, Congressman Esmael Toto Mangudadato. Wow! Ayaw, dyan mo, amigo, oy. Doon lang ako na-amaze sa sinabing Pogi pa, hindi naman tayo Pogi. Hindi ba talaga to? Hindi. Okay, Oo. sige. Thank you so much. Kasi napaka-busy mo, I know for a fact. Yes. Meron ka pa appointment ngayon, pero you really give me your precious time. Yes. And, Para maging special guest kita. Ngayon, sa aking first guest sa aking season 3 ng Living Life in Beautiful Abundance. So, before that, before natin umpisahan yung ating pag-uusapan ngayon, I want to congratulate you, no? Yes. Congressman Toto Mangudadato. So, congratulations, my friend. Thank you. Nabalik natin yung ating sa tao. serbisyo sa tao, di ba? Kasi yun ang kailangan ng tao. Yun Kailangan talaga, ng tao si Toto Mangudadato. Yun talaga. Yun talaga ang aking laging, kahit na wala akong trabaho, nagsaservisyo ako. And now that alam mo, yun nga sabi ko sa mga kababayan ko, pag ako'y nahalal, hindi ko kukunin yung aking sweldo. At pinamimigay ko yung sweldo ko. Wow, sa mga estudyante. amazing. So, during the time na wala ka pa sa politika, yung hindi ka nahalal as politician, ano yung mga services na ginagawa mo? Or ano yung mga programa? Etong na-interrupt na oo. in one term. In one term. Kung ano may kinikita namin sa negosyo, syempre, iba't ibang negosyo, kung ano yung kinakita namin, konting tubo doon, part doon, pinamimigay ko sa mga estudyante. Kasi may eskwelahan ako eh. May eskwelahan ako pinatayo, matagal na yan. It was started 2015. So, hindi So, siya... 10 years ago na, itong aking eskwelahan, MCDC, Maguindanao yung Childhood MC? Okay. Development Center, na kung saan, yung mga anak ng mga rebelde, itong mga estudyante ko, mga toddlers, kindergartens. So 10 years na yun to? 10 years na. 10 Lumaki years na na. ngayon. Then Okay. we started from 60 plus lang noon. Yung mga anak ng mga rebelde. Kasi ayoko yung pabalik-balik na situation. Gusto ko i-transform yung buhay nila sa magandang future. Na hindi maging commander. Gusto ko ma-stop yung mga hidwaan doon sa amin. Puro na lang barilan. Pagka namatay mo yung tatay, may anak na 3, definitely yung 3 na yan, paglaki nila, commander, rebelde na rin yan. Yeah. Di ba? So, yun ang isang hagman na ginawa ko. So, yung kung ano yung matira doon sa, talagang segregate kami na para doon sa mga bata. At iba, para doon sa mga puspalad ng mga kababayan po namin. Kung saan-saan lang, kung saan-saan. Yung aking munang binibigay doon sa mga estudyante, of course, yung salary ko. Yeah. Wala akong kinukuha doon kahit
kahit isang sentimo. Okay. Oo, hinahati-hati ko yun sa mga estudyante, mga kolehiyo, at saka doon mismo sa mga estudyante nasa paaralan ko. Para sa akin, ay ano yan, student support program yan para sa mga estudyante, mga So kapuspalan. imagine mo to, na from 60 ngayon, 1,000 na siya. Imagine. Oo. So that's really something Oo. na you're really living your life abundantly. And you are serving the people. Imagine mo from your own income, yung Oo. profit mo from your businesses, and even from your salary, diba? Yun na nga, nung hindi pa ako nahalal na congressman ulit, nung siguro mga 6 months ago, nagka-problema ako sa building. Yung isang conventional building ko ng poultry, syempre bumigay na rin. Kinuha ko yung lahat ng yero. At yun ang ginawa naming mga pang-roof nung eskwelahan. Imagine mo to, Oo. if you really have the sincere heart to serve the public and to help the people, walang hindi pwedeng gawin. Oo naman. Oo. Lahat may paraan. At saka lahat naman nun kumbaga parang magre-replenish sa iyo ang Panginoon Exactly. mismo. That is why love ka ng mga constituents. Minsan hindi ko na certain kung saan galing, kung kailan dadating. Basta ang akin, sabi ko, ako, namimigay ako ng walang kapalit. Oo. That's good. Namimigay ako ng walang kapalit. At saka nung governor ako, I was able to have more than 10,000 na estudyante. Scholar to, ha? But of course, that's from the provincial government money. Pero even then, sabi ko, pera ng gobyerno, pero masaya ako yung dinaanan. Kumbaga, ako yung daan. Na may doktor, may abogado, may inhinero, ang daming napatapos doon sa programang yon, more than 10,000. You've been through so much, both personally and of course, publicly, no? Pero sa kabila ng lahat to, you remain strong. And you really you're really a person full of purpose. Naman. And naman. yung mindset mo to, at saka paniniwala mo, na tumulong at patuloy na bumabangon para sa tao. Nung bata si Toto, sino ba si Toto? Before naging Congressman Toto Mangudadato. Yung parents ko kasi dati ng politician. Yeah. Yung tatay ko naging vice mayor, naging mayor, naging assemblyman. Yung lolo ko naging, before Commonwealth, naging district president. Hanggang Jensen yun, nasasakupan niya. Kumbaga, nananalay tayo doon sa dugo, yung Pero, hindi kami pinalaki ng parents namin na marangya yung feeling. Pinalaki kaming napaka-stricto ng parents namin. Yung tatay ko kasi, pag may kasalanan ka minsan, kundi sinturon, may yung ugat ng uway na may shell, yun ang nakakatakot pag natamaan ka nun. So, napakatindi ng kanyang, kumbaga, paghihigpit bilang isang tatay. At hindi kami nagsisi doon. Wala akong doon, walang hurt feeling sa tatay ko. Because, he guided me well, and he even opened the door to a green light and to a good opportunity in life. Maybe that's the reason why ito, very resilient ka, diba? Naman. Sa tanang nangyari sa buhay mo, especially, alam natin yung pinagdaanan mo, nakilala ka during the time of tragedy, yung nangyari sa asawa mo. Imaginein mo to na imbis na kaguluhan, kapayapaan, ang pinakita mo. Yes. Kasi yung tatay ko, maalala ko, lagi sabi niya sa akin, alamin mo ang lahat at huwag mong lahatin na may kasalanan. Okay. At ito sabi niya laging bilin ko sa inyo, huwag niyong ilagay yung batas sa inyong mga kamay. Kung sino man maging abogado sa inyo, kasi pangarap niya lahat kami makapag-aral Kung sino man maging abogado sa inyo, dapat kailangan paglaban niyo yung hustisya. Kayo man ay, sabi niya, kung kayo ang medyo naapakan, huwag niyong suklian ng apak din. Huwag kayong maging marahas. Siyempre, tao lang naman din tayo, sabi ko, bakit ganun? Kailangan bang kunin yung buhay ng isang tao? Na gusto ko lang naman ipahatid sa mga tao, na gusto ko rin magserbisyo sa kanila. Yes.
Una-una, syempre, ang puot galit, nandun lagi. Oo. But of course, I was guided by no less than the Allah, the God, subhanahu wa ta'ala, to be strong and kailangan kalmado ako. So, ang ginawa ko, lagi ako nagpipray, na sabi ko, please guide me, please give me the right guidance and para hindi ako mag-revenge. Minsan nga sabi ng mga kapatid ko, kailangan, mag-ano din tayo, sabi ko, huwag, kasi baka maunan pa tayo sa pader ng mga rehas. Kasi siyempre powerful yung yung mga kalaban ko kalaban namin. So sabi ko, mga abogado kailangan namin dito. So yun na nga, I hired legal experts. At ang pinaka doon siyempre kinuha nila mga abogado, mga sikat na mga abogado. Pero sabi ko, lahat naman inaral nito ang batas Kanya-kanya na lang interpretasyon. At siyempre, alam mo naman din ng gobyerno at lalong-lalo ng Panginoon na alam nila, kami ay talagang naagrabyado. So sabi ko, lagi kong sabi ko, lagi akong ipatnubayan ng Allah na hindi ako makagawa ng masama. At papakita ko to sa buong sambayanan na ang isang totoong Muslim ay ganito. Hindi rido ang kailangan, kundi hustisya ang hinahanap. Lahat ng ampatuan, hindi ko kaaway. May mga batang ampatuan, wala silang kinalaman doon. May mga matatandang ampatuan na mababait na hindi sila kasama doon sa pag-persecute ng aking asawa, ng aking mga kapatid, ng aking mga kaibigan na mga nasa media, nasa journal. Lagi ko lang sinasabi kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ko, patnubayan mo ako. Please guide me. And I will tell the people na ito ako, mapagpatawad at guidance mo ang aking sinusunod. So, in your experience and in your service to the people, kumbaga, have you ever realized na para kanino ba itong pinagagawa ko? Bakit ko bang ginagawa ito? Ano ba makukuha ko dito? Have you ever asked yourself about it na even risking your life? Minsan di ko naiisip yun, Badet. Sa totoo lang. Okay. Wala akong iniisip na yung bang may mangyari sa akin. Talagang sumusuong talaga ako. Oo, lalo na pagka may mga taong inaapi, tutulungan ko talaga, pupuntahan ko yan, aalamin ko yan. Oo. Kasi ready naman ako Kasi, syempre, ako nagpa 5 times a day ako. Oo, nang pray. Oo. And sometimes, nagmi-midnight prayer ako. Oo. Na hinihingi ko lahat ng kapatawaran. At hinihingi ko lahat kay Allah, subhanahu wa ta'ala, na magkaisa. Anong relihiyon ka man, anong tribo ka na belong. Ako, wala akong sinisino. Sana magkaisa. Ako sa problema kasi, minsan, bakit ganun ka? Sabi ko, kung pera, hindi naman natin madadala yan. Hindi ko naman pinangarap na maging Henry C. ako, hindi ko naman pinangarap na maging Goku Wei ako, hindi ko naman pinangarap na maging Lucio Tan ako. But of course, kung meron kang pera dadating, kailangan may parte doon ng tao. Pasalamat ka, meron kay. So that's how we live our life abundantly. Because if we don't have money, we cannot also share. But of course, kailangan magsumikap ka talaga, na kumita ka talaga, then teach the people on how to have their own kumbaga sustenance, not just giving every day. Kailangan you teach them how to feed themselves, to catch fish, diba? Ako minsan naiisip ko din na sige, tulungan ko kayo magnegosyo ng ganito. Tinuturo ko sa kanila as a businessman naman. Tinuturo ko sa kanila ito gusto niyo magtanim ng ganito. Gusto niyo mag-alaga ng ganito. Gusto niyo ito yung kung ano yung expertise niyo, anong gusto niyo maging. Kung saan sila sabi nila, sir, pag naka-harvest na kami, kapag may na kami, may harvest, may nakikita na kami doon sa kung ano yung tinuro mo sa amin. Saan namin i-deliver to? Sabi ko, ako yung consolidator nyo. Bibilhin ko kung ano yung produkto nyo. Tulad nung, may nangyari dito sa Santa Maria. Oo. Halos every week, nabubutas yung
yung face cage ng kumpanya namin. Sabi ng mga security guard, "Sir, baka pwede naming anuhin na yung mga tao diyan. Alam na namin kung sino yan. Pwede bang anuhin na namin?" Sabi ko, "Wag, buhay yan. Hindi yan kukuha ng isda natin kung sakto yung hanap buhay nila. Sakto yung hand to mouth nila. 3 times a day." Sabi ko, baka once a day lang yan kumakain. Ang ginawa ko, pumunta ko doon sa palaisdaan. Iniipon ko yung lahat ng mga tao. Inalam ko. Sabi ko, sino ba yung kumukuha dyan? Sino yung nagbubutas ng mga net dyan? So, naalam na nila eh. Sabi ko, sabihin nyo, nandito ako. Pumunta yung mga tao. "Sir," gumaganon sila. "Sir, kung sa may salana mo," sabi ko, "kuhaan ka mo mong ginanguha o mga kuandre, mga isda." Nako. "Sir, sorry, pasalo." Sir, kaya wala mong gibing pang anak. Sabi ko, ganito, doon ako naiyak. Oo. "Sir, nga nung naghilak man ka," sabi ko, "naluwi man ko ninyo." Oo. "Nga naman, sir," sabi ko, "hindi man kayo makanakaw kung meron kayo." Ganito na lang sabi ko, bigyan ko kayo ng pambili. Ano unsa may inyong way of life dere? I mean, source. Your source of income. Sabi lang, "Sir, kanang bobo bitaw, patanga sa Tagalog." Sabi ko, "Magkano kailangan doon? Ilang kayo dito?" So, hinanap namin lahat yon at namigay ako ng mga ganong klase. Tapos, puhunan nila, pangkain nila sa bahay muna. Tapos, "Sir, kung yung huli namin, saan namin i-deliver?" Sabi ko, "Bilhin ko yung lahat ng maliliit na lapu-lapo nyo. Sabihin nyo sa akin magkano isa piraso. Yung malalaki naman," sabi ko, "bibilhin ko yan. Sinasama ko yan sa dinideliver ko sa Tagum, sa Cagayan, kung saan ko dinideliver yung mga harvest namin na isda." So, yung approach na yun ang nagpatiwasay ng mga may palasdaan dyan. Bakit? Nawala yung mga yung nagnanakaw. Sabi na, paano nawala? Paano na-convince? Sabi ko ganito, binigyan ko sila ng ng hanap buhay. Yeah. Diba? So, grabe. Murag na-amaze ko sa imo heart. Small things. Heart to, no? Kumbaga, dili magita, of course. Kung pwede lang lagi, pero dili magud nato. Pwede kayanon tanan na ibigay lang. Hindi, of course. So, what is important is, you are teaching them. Diba? So, how to paano magtrabaho, paano kumita, yun ang pinaka-importante. Hindi yung feed ka lang, bigay ng bigay ka lang. Diba? So, ikaw, ang ginagawa mo kasi ito, kumbaga parang, okay, this is your problem. Etong gawin natin. Ito, solusyon. Para at least may mabago sa buhay niyo. Dito sa LLBA, gusto naming makilala ng aming mga guests, kaya maglalaro tayo ngayon. Yes. But before bago tayo maglaro, gusto ko muna sa yung ipatikim yung aking Olio dito sa Seattle's Dream Cafe. Halal yan to, ha? Masarap to, ha? As in, hinugasan talaga masyado bago ang niyan, bago yung karahay. Kasi dapat hindi na ng baboy. Bawal. Wow. Ayan. Sarap. Sarap pa talaga siya to. Sarap. Seryoso ka man, sincere ka man na tao, so I will take it. Kung ano hindi ko maubos dito, babalutin ko. Yeah. To, Take out. may Take coffee away. Yung coffee ko masarap yan. O, diba, natikman mo. Naubos ko na nga yung coffee. Ako, coffee drinker ako eh. Ma-remember ko yung naggawa ka ng coffee, di ba? Masarap masyado. Nung gawa mo na coffee, ano mo? Diba? At saka, minimix ko yan eh. Oo. Okay. To, fast talk na tayo. Laro na tayo. No? Okay. Question. First question. Coffee or tea? Of course. Coffee. Lights on, lights off. Lights on. Lights on. Yeah. Okay. Sex or chocolate? Sex, of course. To, what do you like about woman? Malambing. Bakit ang tagal mo nakasagot? Malambing. Malambing. Ano yung lambing sa'yo to? Lambing na love, nagkape ka na ba? Love, kumusta yung lakad mo? Love, okay ka lang ba? Iba lagi akong tinatanong. Okay. Ganun. So, hindi ka pala parang naaanoin pag tinatanong ka parate? Hindi ako nabubisit. Okay. At saka, naman, na ako dun eh. Kumbaga, I'm used to that kind of,
Kahit natutulog ka na, kinakalabit ka, "Uy, pakinggan mo muna ako." Alam mo, ang first hand na makaalam ng mga chismis sa mga asawa, Oo. ay yung husband. Oo, tama Bakit? ka doon. Oh, di ba? Oo. Yeah. So kasi sa babae, kasi lahat kinukwento eh. Lahat kinukwento sa husband eh. Lahat Pati kinukwento. tulog ka na, kakalabitin ka, hindi mo ako pinakinggan. Yung pala, akala mo, importante. Yung pala, Yung pala, chismis lang chismis nila lang. magkakaibigan. Tapos sasabihan ka pa, huwag mo sabihin to, amin-amin lang to. At si husband naman, hindi naman chismoso. Yun nga. Yun, kaya nga sinasabihan ng husband kasi alam niya na hanggang dulo lang hanggang dulo sa'yo. lang. Diba? O, ano yung mga sinabi sa ito? Hindi pwede sabihin. Pati yung first kiss diba? ko, hindi ko rin sasabihin. Kasi mahirap na eh, di ba? Tama. Oo. To, a food you can eat every day. Gulay. Gulay. Ano yung kinain mo? May niluto ka? Ano yung niluto mo? Lauoy? Lauoy ba yun? Lauoy pala Gulay. yun. So, ikaw talaga nagluluto? Ako nagluluto. Kaya pala. Nagluluto talaga ako. Kaya pala in love Kasi sa'yo. nakakawala ng stress yun eh. Stress buster ko yun eh. Ang magluto. Nakakalimutan ko lahat kasi doon ako nakatutok. Especially my situation. Lalo na pag nasa bahay ka lang. Nasa bahay ako, tapos kailangan pagdating ng after mga 9 o'clock, I have to call my children. Ate, kuya, kumusta yung So, hindi yung hanap problema buhay? sa'yo na hindi marunong magluto ang babae? Hindi problema sa akin. Okay, Basta mahalin Basta, na ako. lights on. Lights on lang. Okay. Okay lang sa akin. Okay lang yun sa akin. Oo. So, if you can become another person in a day, ngayong araw na to, who would you be? Tatay ko. Na-miss mo ba tatay mo to? Lagi ko nami-miss. Ngayon to, may tanong ako sa'yo. Ano ang pwede mong ibigay na mensahe ngayon sa tatay mo? Thank you lang sa kanya. Lahat ng pag-mold niya sa akin, yung guidance, ito, nakuha ko. Lahat ng pangaral na hindi pwede manakit ng tao. Kung may kaibigan kang nagkasala at halimbawa napunta sa presuhan, alamin mo, puntahan mo. Bisitahin mo, kaibigan mo. Kasi yung tatay ko kasi, isa siya sa mga Muslim na nakapag-aral. Napunta na Maynila. Doon siya nag-aral. Tsaka yung nanay ko, dito nag-graduate sa Philippine Women's University. Hindi pa Philippine Women's College. University pa yan. Isa siya na... Kaya nakabalik yung tatay ko ng Mindanao dahil na-inlove doon sa nanay ko, kay mami. Pero to, alam mo, no, education talaga, yun talaga ang pinaka-importante sa inyo. Yun talaga. In fact, classmate ko yung mga kapatid mo, diba? Kumbaga, like ikaw, pinaaral ka talaga sa isang exclusive school, kahit pa, alam natin na walang magandang eskwelahan masyado doon sa lugar ninyo during that time. Pinadala kami ng parents namin dito, yung tatay ko kasi, at saka si mami, ayaw namin kayo mag-stay ng place natin kasi napakagulo. Kumbaga to, para talaga tayo, we always really look up to kung ano yung nagawa sa atin ng parents natin. Dala-dala natin yan. At yun ang napaka magandang bagay na hindi nawawala sa puso natin. Doon lang ako naiiyak pag mama ko, tatay ko, doon lang. Other than my mother and my father, my dad, wala na iba. Kumbaga, naiiyak man ako pero siguro mahirap patuloyin yung luha. Pero pag pinag-usapan yung nanay ko, tatay ko. Eto, complete the sentence. Ang gusto ko lang sa buhay ko ay... Ang gusto ko lang sa buhay ko ay makapagserbisyo at maibigay kung ano yung nararapat para sa aking paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa kabilang buhay, ako rin ang mananagot sa lahat. Yeah, I like that. Thank you very much to. No? Though masaya siya, pero of course may may emosyon. Ikaw kasi nagtanong ka kasi lalo na pag napag-uusapan natin yung mga parents natin. Diba? O ako nga din, naiyak ako kasi wala na rin akong mama at saka papa. No? At syempre, thank you din sa Seattle's Dream Cafe for serving us this delicious halal dish. Perfect talaga for a meaningful conversation like this. Thank you, Seattle's Dream Cafe. So, after
after everything, no, you've been through, pinagdaanan mo, yung mga sakit, yung mga struggles mo, ano ang pwede mong ibahagi para sa ating mga kabataan? Para sa mga kabataan na mga Filipinos, maging matatag lang sila. Huwag isipin ang kakayahan ng parents dahil hindi yun sa kanila eh. Yes. Ang isipin nila lagi yung future nila, mag-aral sila na mabuti. Saka na lang yung mga na yun. Pero mangarap sila ng walang humpay. Walang katapos ang pangarap. Kasi hindi naman binibili yun eh. Wala namang bayad natatapos yun eh. yung pangarap. Oo, kailangan never-ending pangarap. Oo, yun lang lagi kong masabi sa mga kabataan, mag-aral. That's the only gift na maibigay ng parents, kami mga parents, tulad mo, na pinaka-importante sa lahat. Walang makakaagaw, walang makakaangkin. Edukasyon lang. Thank you very much, To. Thank you very much. And being part of living life in beautiful abundance, no, isa kang inspirasyon na matapang pero may puso at pananampalataya sa Diyos. And I salute you. Thank you so much. Thank you very much. And as a token of appreciation, wow! This is my beautiful abundance perfume. Oh. Kabaw kong imo haning product. yeah, this is Wow. my product, beautiful abundance perfume. Wow. So, kani siya to, this is a manifestation of what you want to become. Wow. So, mo na Ano ba? siya to. Tinuod Tanawa ka? to ha. Oh, Atong abrihan. Uy. Magkay na siya to. Muta, uy. Magkay na siya to. Fresh jud kaayo ni. Pwede na to pag Oh, pwede pang-date. Pang date mo. Misis. Pwede mo Oo. pang pwede mo pag pupunta sa farm mo. Napaka-fresh. But Tata stories remind that even in pain, we can find purpose. And even in loss, we can still live abundantly through faith, forgiveness, and service. Kaya kung na-inspire kayo sa episode nito, huwag niyong kalimutan mag-follow sa aming Facebook, YouTube, and Spotify. At abangan pa ang mga kwento na puno ng inspirasyon at abundance sa bagong season ng Living Life in Beautiful Abundance. See you sa next episode. God bless us all!